sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Pagdasal natin ang napakahalagang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon muna ang ating mga intensyon. Dasal natin ang mga OFW, mga nag-aalaga, nagsusustento sa mga may sakit, lalo na mga may sakit. Dasal natin ang ating special na kahilingan, pakisama ang intensyon in Erwin at Tardine, Red at Portia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkalubong sa aming pagkilala na ngayong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasub siya. At narinig niya isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Nanatilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi niya nakakita at hindi kumain at uminom.
Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo. At nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. At sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang mga nagsugod sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayon din naman,
Ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Itong pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sensya na po kayo sa pagbubuko paminsan-minsan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang storya ng pagbabago ni Pablo mula sa kanyang pagiging tagausig ng mga Kristiyano patungo sa kanyang pagiging masugid, masikasig na tagapagpalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo lalo na para sa mga hindi-Hudyo. At yan nga po ay nagsimula ng tawagin ng Panginoong Diyos ng 2 beses ang kanyang pangalan. Saulo, Saulo. Hayaan niyo pong dyan lamang umikot ang pagdinilay natin para sa araw na ito. Sapagkat kung mapapansin po natin sa banal na kasulatan, napakamakahulugan ng ganyang paraan ng pagtawag sa isang tao ng 2 beses sa kanyang pangalan. Halimbawa po, ng tawagin ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng burning bush. Sinabi ng Diyos, Moises, Moises, 2 beses. Binanggit ang pangalan ni Moises. Nang nasa bundok ng Moriah, sa Abraham, at aktong sasaksakin na niya, iaalay na niya, si Isaac na anak niya. The voice of the Lord came to him saying, Abraham, Abraham. At siya'y pinigilan. Pero 2 beses mo nang binanggit ang kanyang pangalan. Nang pinagmamasdan ni Eliseo ang pag-akyat o pag-aakyat sa langit kay Elias, na kanyang mahal. Napausal siya ng amak ko. At nang ipagluksa ni David si Absalom na kanyang anak. Sinabi ni David, Absalom, Absalom, 2 beses na binanggit ang pangalan ng kanyang anak. And of course, malilimutan ba natin na nakabayubay si Jesus sa krus? Anong sabi niya, amak ko, bakit mo ako pinabayaan? 2 beses din ang nangyaring pagbanggit yan. Now, kung titingnan po natin ang lahat ng yan at sasaliwan pa natin na iba pang mga halimbawa sa banal na kasulatan ng pagbanggit ng 2 beses sa pangalan, mapapansin po natin na ang pagkakahawig ng lahat ay yung katotohanan, yung pagtawag ng 2 beses sa tao sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay nagpapahiwatig ng malalim na ugnayan ng tumatawag sa kanyang tinatawag. Lalong-lalo na ng malalim na pagmamahal ng Diyos sa kanyang inihirang o tinatawag. And yes, ganyan ang Diyos kay Pablo. Noon pa mang siya'y si Saulo, noon pa mang siya'y taga-usig ng mga Kristiyano, noon pa mang binabahay-bahay niya talaga at kinakaladkad sa labas. Kahit ang mga babae, pinakukulong, pinababato, hanggang sa mamatay. Sigurado ko na hindi lamang 2 beses nagmakaawa ang maunang Kristiyano kay Saulo. Pero hindi niya pinakinggan. Pero heto't ang Panginoong Diyos. Bagamat siya nasa estado pa ng pagiging makasalanan, ay tinawag na ng 2 beses ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, mahal na mahal pa rin ng Diyos si Saulo. Sa kabila ng kanyang pagiging that time ay makasalanan. At yan po ay po pwede nating iugnay sa buhay natin. Sapagat sabi nga po ng Biblia, minahal na tayo ng Diyos, bagamat tayo makasalanan pa. Sa ating mabuting balita ay narinig po natin ang pagtatalo, pagrereklamo ng mga Hudyong nakarinig sa mga sinabi ni Kristo. Sabi nila, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Sa ngayon, palagay ko, hindi na po pwedeng ito'y maging concern natin sapagkat naniniwala naman tayong Diyos si Jesus at lahat ay kaya niya gawin, including ang kanyang pag-aanyo ng tinapay upang nating tanggapin. Sa palagay ko, ang mas concern natin ay hindi yung kakayanan ng Panginoon ay handog ang kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay sa atin, kundi yung kanyang pagnanais talaga na tayo tumanggap sa Kanya. Sapagkat kung titingnan po natin ang ating sarili at tatambad sa atin ang pagiging very unworthy natin, ay hindi natin maiwasang itanong, sigurado ka, Lord? Bastos ang bunganga ko, bastos ang isip ko, bastos ang puso ko, nagmumura ako, nagagalit ako, nagtatanim ako ng tampo, naiinggit ako. Ang dami kong kasalanan sa madaling salita, hindi kita minamahal ng totoo, and yet, patatanggap ka sa akin?
Sigurado ka ba dito? At maniwala man tayo sa hindi, ay sasagutin tayo ng Panginoon. Oo. Sapagkat tulad dati ni Saulo, sa ating buhay, hindi lamang 2 beses tinatawag ng Diyos ang ating pangalan upang magbago. Dahil mahal na mahal niya rin tayo. Ang maganda nga lang po kay Pablo, Saulo, kaagad niyang pinakinggan ang pagtawag ng Panginoong Diyos ng 2 beses sa kanyang pangalan. Siya ay nagbago. Tayo po ba? Hanggang pang ilang beses ba natin hihintayin na tawagin ng Panginoon ang ating pangalan bago tayo magbago? Sapagkat I'm telling you na hindi, walang hanggan ang pagtawag na ito. Natatandaan niyo naman po siguro yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:22 na pagdating ng huling araw ay yung mga hindi mapupunta ng langit ay tatawag din ng 2 beses sa kanyang pangalan. Panginoon, Panginoon, di po ba nangaral kami ng salita ninyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Gumawa kami ng mga kababalagan sa pamamagitan ng pangalan ninyo. 2 beses babanggitin ang pangalan ni Kristo at 3 beses enumerate ang kanilang mga ginawa sa pangalan pa rin ni Kristo. Na para bang sinasabi o sasabihin daw ng mga hindi mapupunta ng langit pagdating ng araw, Lord, close tayo, di ba? May intimate na relasyon tayo, di ba? Pero anong sasabihin daw sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayong lahat ng mga mapaggawa ng masama, in other words, di tayo close. At gayon din daw, balang araw, sasabihin ng Panginoon sa mga taong kung ilang beses niyang tinawag sa pangalan para magbago, pero hindi nagbago. Sa makatuwid, ang panawagan ng Panginoon sa ating pangalan para magbago ay may hangganan. Hindi ito walang hanggan. Tandaan natin yan. Para ding pagtawag ng ilang ulit o sabihin na natin pakikiusap, pag makaawa na lang ng asawa mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, ng anak mo, ng kaibigan mo, ng taong nagmamalasakit sa iyo para ikay magbago. Hindi mo palagi ang maririnig. Ang pakiusap o panawagan na yan. Sapagkat hindi habang buhay ang pakiusapan na yan. Kaya hindi mo po pwedeng baliwalain na lang yan. Because if you do, magugulat ka na lang, nabigla na lang silang tatahimik. Pababayaan ka na lang nila sa ginagawa mo, pero hindi ibig sabihin noon. Ganun pa rin ang pagtingin o pagmamahal nila sa'yo. Kabahan ka na kapatid kapag bigla nang nanahimik yung taong laging nakikiusap, tumatawag ng pangalan mo, at tunay na nagmamahal o nagmamalasakit sa'yo sapagkat maaaring ito na ang pinakasenyales ng unti-unti na niyang paglayo sa iyo. Na kung hindi mo agapan ay sigurado ko rin namang balang araw, ikaw naman ang tatawag ng kung ilang ulit sa kanyang pangalan, makikiusap at hihingi ng tawad na maaaring hindi niya na marinig sapagkat pinagkalayo-layo mo na siya dahil ilang beses mong hindi pinakinggan ang kanyang nagmamakaawang tinig. Tandaan mo kapatid na kahit ang panawagan ng Diyos sa tayo magbago ay hindi pang walang hanggan. Tao pa ba ang hindi mag-give up kung ilang beses nating hindi pakikinggan ang kanilang panawagan? At pag-iisihan natin yan sapagkat ang ibig sabihin lamang niyan o magiging ibig sabihin niyan ay napakaraming pagkakataon ang ating pinalampas para mangyari yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo
ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang sampo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong sumunod sa panawagan mo na ako'y magbago anuman po ang mga pangit pa sa ugali ko, sa disposisyon ko, sa mga nasasabi at naiisip at ginagawa ko. Kung kinakailangan pa rin na mas magpatawad, mas maging mapagkumbaba, mas magtiis, mas magmahal, mas magsakripisyo ako, tulungan mo po ako, Panginoon, na gawin ito. Sa puso ko, alam niyo naman po na nandun yung pagnanais ko. Kaya lang dala ng pagiging tao, kainaan ko. Kung minsan ay naipagpapaliban o hindi ko nila napapansin ito, pakitulungan po akong ma-realize ang mga dapat kong baguhin o improve sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Ang gusto lamang niya ay para sa ikabubuti mo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi po pwedeng hindi ka mabago. Kapag tayo dumikit at lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi tayo ang babago sa ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Sa Kanyang pagtawag na kung ilang beses sa ating pangalan, lapitan natin siya. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya at hayaan natin na tayo baguhin niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa lisamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ng paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang iba pa naming mga kapatid ng ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa nang tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y awiin na huwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin na
mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan daan, sa landas ko'y hawin ang huwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagkutos si pagtiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak, huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong na nagiging dahilan din naman para marami po tayong matulungan sa awa at pag-ibig ng poong may kapal. Salamat po sa inyo. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Hallelujah. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds
they fell at Nazareth.